Sabay-sabay tayo mag-massage ng mukha. Yung mga libre, yung mga hindi busy dyan. Bihira na lang ako mag-massage ng face eh. Sobrang mapink yung face ko, tsaka madali mamula. So, pagka mag-ano kayo ng face nyo, laging pataas. Hi, Hiraya. Ano, 1 minute. Hi, Kim. Wait, okay lang. Nilagay ko sa face ko ito. Oil. Argan oil. Bibili siya sa Watsons. Meron siyang sariling, mayroon siyang sariling, do I ever bili na may sarili siyang lagayan? May sarili din siyang ganun. Ay, mahal. Okay lang ako. Kayo, kamusta kayo? Hindi ako lagi nagaganto, ngayon lang ulit. Pero alam nyo, maganda kapag, diba, pagkagising ninyo, parang feeling nyo na mamaga yung mata nyo, mukha nyo. Magganto lang kayo. So, eto gamitin kami ng haircut. Couldn't have noticed but your ears, Lulu. Hi, Thea Papits. Bakit tawag sa akin, Daddy? Wala, gusto nila eh. Ng iba. Yung iba lang naman. Asan ba si Aina? Hackdog, thank you. Wag, ayoko ng papa. Paano kaya mag-massage ng forehead? Ganyan. May nakita ko ginaganon. Tapos sa nose ka na. Alam niyo minsan may mga gising na parang namamaga yung ilong natin. Pero may mga ganon. Problema ko yung double chin ko talaga. Parang may sipon. Parang may sipon na. Aray ko.
makita. Tulog ba si Cleo? Bakit ngayon ka lang dumaan sa FYP ko? Hindi ko alam. Nasa baba si Moshi. Hindi pa ako kapapakan. Hi, Hi. how are you? How are you? I'm okay. I'm fine. Where are you from? I'm from the Philippines. Okay, nice. I'm from Pakistan. Hello. Hi. ये रिता का तो कर दे यार. Hi. Welcome. Everyone, welcome. Sino naglalagay ng ice sa mukha? Ito yun. Ang daming gustong makapagbigay. Yan, yung nilalagay. Hi, Mary Moves. Thank you, mahal. Yun. Yes po, live-in kami. Nakalagay ko to sa face ko tsaka sa hair ko. Bahay. Medyo kasi, yung una kasi hindi to yung bahay nila. Bahay to ng lola nila, tapos nag-exchange. Bahay to ng lola nila. Pero tong taas, wala talaga tong tao. Tapos nung napag-decidean namin na maghanap kami ng place to stay, like condo or apartment, na isipan namin tong tignan. Tapos sabi ko, okay naman pala dito eh. So, napag-decide namin na dito na lang kami. Inayos namin, yun. Tapos, eventually, nag-exchange na ng bahay yung lola niya tsaka yung parents niya. So, dito na. Dito na rin sila ngayon. Sila tita. Bye-bye, Beatrice. So, in short, kila Cleo. Hi, Jane. Thank you so much. Hope it's a good start for both of you. Huh? Yung name mo, huh? Hi, Trend Tribe. Thank you. Oo naman. Hindi na ako nagkukumo. As of now, and I don't know if when ako babalik or magkukumo pa rin ba ako. Babalik ako, mahal ko. Mamaya ako bahala sa'yo. Bakit? Ba't mamaya bahala ka sa akin? Hi, Army. Mopay nga kulo. Hi, Siege. I'm fresh mama at buhay. Nag-oil lang ako. Fresh na agad. Hi, Oma. Oh my gosh. Meron nga. Okay, ay. Hindi si tita yun. Naka-wallpaper ka po sa phone ko. Sus naman. Tingin nga. Angelita, thank you. Hi, Koy Koy.
Ano po gamit niyo sa inyong skincare? Mahal, hindi perfect ang skin ko ha. Pero, ngayon may tinatry kami na skincare. Ano, different brands siya. Second day na namin siyang ginagamit. Pero ito yung ang consistent sa ginagawa ko. I mean sa gamit ko. Facial wash na Cetaphil. Tapos itong argan oil. Pero minsan ko lang din to ginagamit. Pagkagising ko, tapos feeling ko ang taba-taba ng mukha ko, magmamassage ako, o kaya minsan pag matutulog, o kaya minsan ginagawa ko lang siyang moisturizer, ganun. Tapos nilalagay ko rin talaga siya sa hair. Consistent siya sa hair ko. Hi, Jane. May nagtatanong ng gupit ko. Okay ba yung hair ko ngayon? Yung kulot ko dito. Nabi, thank you. Ano pong suggest na skincare sa may mga pimples? Sa mga may pimples? Feeling ko mag Cetaphil muna kayo na facial wash kasi gentle lang yun. Tapos, huwag kayong maglalagay ng kahit ano sa mukha nyo. I-treat nyo muna yung pimples nyo ng masasuggest ko talaga yung Oxycure, pampaliit ng pimples, tsaka pampawala. Muna, Oxycure after nyo mag-facial wash, ilagay nyo ng Oxycure yung buong may mga pimples para humupa siya. Tapos siguro pagka umaga, sunblock. Marirecommend kong sunblock si Bello, yung Dewy Essence. Uy, pero kinikilig. Galing kaya dahil para di magka-pimples. Di ko alam actually kung paano hindi magkaka-pimples kasi kahit naman ako nagkaka-pimples naman ako. Pero siguro number one yung laging nainom ng tubig. Pansin ko pagka lagi ako umiinom ng tubig, gumaganda yung lalo yung skin ko. Tsaka right facial cleanser tsaka yung nilalagay sa mukha. Kasi pag iba-iba yung nilalagay mo sa mukha mo, nagbe-breakout ka eh. Matulog ng maagay sa yun. Ako kasi malakas ako sa tubig. Excuse me, pero lately hindi. Queenie, mahal, thank you. Kaya iba, isang drum na nainom ko na tubig, mukha pa rin. Mukha ko parang ewan pa. Mahal, hindi. Kailangan talaga tama yung mixtures ng mga kati ng ilong ko. Ng facial wash mo sa moisturizer mo, ganun. Talo tayo dun, kaya talo ako dun eh. Pero kagabi natulog na ako before mag 2 a.m. At least pasok pa yung pag-generate ng cell ko ng 3 a.m. Kasi diba hanggang 3 a.m. lang. Hi David! Hindi pa rin ako okay. May sakit ako almost. Bakit? Anong sakit mo? Sorry, mahina yung boses ko kasi tutulog si Cleo eh. Wait, mag-earpods ako para mas malakas. Wait. Asan yung earpods ko? Yung earpods ko. Nandun sa upuan.
Ayun, hindi na. Natutulog siya sa bed. Anong sakit? Hi. Kaya ibang lot mo na yan. Hi, Mish Vin. Thank you so much. Nagapunta ako dito lagi tulog. Kaya nga eh. Tulog siya kasi late siya lagi na natutulog. Mabuti nga na okay na yung ko, body clock ko. Pero siguro tamang tulog na sa akin yung 1 AM max na sana yun. Kasi gusto ko pa rin nagla-live hanggang 12 eh. 12 to 1. Kasi kung late ako natutulog, like for example, natutulog ako ng sobrang puyat na, ko mamayang gabi pa ako gigising. Wag, hindi ka lalagnatin. Mimay, thank you. Anong oras natulog si Clay? Hindi ko alam eh. Basta nagising ako, inaano niya na ako, niyayakap niya na ako. Late na yun. Nagising ako kasi niyakap niya ako, tapos tumayo ako, tapos iihi ako, naghanap ako ng tissue. Nakapikit ako, naghanap, tutumba pa ako. Ako pag day of 5 AM, ayan. Hi, Micah. Ilang hours tulog ko daily? Actually, hindi ko alam eh. Kung kaganina pala nakatulog ako ng 2. Sabihin natin 2 AM ako nakatulog. Nagising ako 12. 10 hours eh. 10 hours pang bawi sa 3 araw na wala akong tulog. Ang dami ko kasing araw na walang tulog eh. Mali din yun. Nakaka-breakout yun. Kaya ako nagkaroon ng pimple. Nagka-pimple ako. Ito pa. Kasi nagpupuyat ako. 3 araw pa naman ako lang tulog. Hindi, may tulog naman ako. Parang successive lang siyang puyat. Parang ngayon natulog ako 2 hours lang. Tapos buong araw gising ako. Tapos 2 hours ulit. Tapos yung pan 3 days as in 0 sleep talaga. So, hindi okay yung katawan ko. Kaya nagpabawi ako. Pero good thing yung bawi ko maaga ng tulog. Tapos nakaka 8 hours to 10 hours ako. Diba? Hindi ako makatulog eh. Kaya bawal ako sa lugar na maingay. Nung pumasok ako ng PHO, kasi grabing adjustment talaga yung ginawa ko doon kasi hindi ako sanay ng maraming tao. Tsaka ayoko ng maingay talaga. Pagka kasi natulog ako, tapos diba, nagising ako sa ingay, hindi na ako nakakatulog ulit. Depende yon, depende pagka sobrang pagod na pagod ako. Pero kapag hindi naman ako ganun kapagod, tapos nakatulog ako, tapos kahit 1 hour lang yung tulog ko, tapos nagising ako sa ingay, minsan nawawala ako sa tulog. Hindi na ako nakakatulog, tapos masaklap, buong araw na ako gising. Tapos may part sa akin na parang kahit gusto ko nang matulog, pag antok na ako, pero hindi ako makatulog. Ganun. Kaya hindi siya healthy. Hi, Norse. Kaya kailangan sa akin, madilim, tsaka matahimik na lugar. May mga tao kasi na kahit maingay, nakakatulog sila. Tapos may mga tao na kahit nakaupo, nakaganyan lang, tulog agad, ganyan. Ako hindi. Kailangan nakahiga. Nakahiga talaga. Sino dito yung masandal lang yung likod, tulog agad? Sino dito? Press 1. Wala ata. Oy, boss. Dito si Boss Devin. Ayun. Warding. Hi, Lebs. Dalawa lang pala yung sandal, tulog agad eh. Welcome to my live. Pa-mystery fireworks ka naman. Same time, mahal. Pag may narinig ako, may hindi na ako Tapos minsan nagagalit ako pagka maingay. Nang hindi ko naman sadya. Parang, ano ba? Okay, ano ba ito? Shhh!
ayoko naman din nun. Masandal tulog. Ayoko din nun. Siguro Though nakakaano yun kasi diba parang yung iba hirap na hirap matulog. Tapos yung iba gaganon lang. Maya gano'n lang. Pero ayoko din ng ganun eh. Ay, andito pa pala sa Jenny. Oo. Signature. Ganun din ako. Hi, Am. Si Beatrice, oh. Same time, mahal pag nalalang ako, maingay din ako. Excuse me. Okay, ay balot mo na yung ro. Dito masampo. Sana all mabilis matulog ako kasi mabilis mainis. Hindi. Hi, Cheng. Nega, Cheng, chalaga. Nega, Cheng, chalaga. Parang ang sarap ngayon ng tuyo, no? Pag nandito ako sa taas, ito lagi kong ginagamit. Pag nasa baba naman ako, yung papaws naman yung ginagamit ko. Nag-try ako makinig ng audiobook o kaya yung sound ng nature. Kagabi. Kagabi, pumasok si Cleo. Akala niya, pinaparang ko siyang tulog ako. Nagtutulog-tulogan ako, pero tulog na talaga ako. Pagpasok niya, naka-play si Alexa. Naka-play si Alexa ng rain I think you sound. just whispered to me. From now on, Alexa, when you stop. whisper, I will whisper back. Alexa, You can stop. always say, Alexa, "Turn off stop. Pinutunog ko yung ulan. Masarap yung tuyo, lalo na yung bigay. Totoo. Gusto ko nga maghanap ng ganon dito eh. Kaso wala akong mahanap na yung espada talaga yung pinakamasarap para sa akin. Meron pa kami natitira dyan konting-konti. Di ba yung isang plastic? Isang plastic lang din kasi iniwan ko sa amin. Inaano namin, hinahati namin sa gitna lagi. Meron pa dyan konti. Yan yung kakainin ko mamaya. Ayun. Rain falls yung... Tingnan nyo, may sugat yung lips ko. Ayun kita. Kagabi. Nagsasalita lang ako, di ba dumudugo ka agad. Rain falls. Kasi gusto ko, hindi pa ako nakakarinig ng ulan. Tagal ko nang hindi nakakarinig ng ulan. Ako kasi, nung nag-aaral pa ako. Hi, Nors. Nung nag-aaral ako, sa summer, natutulog ako pagka may pasok, diba? Tapos pagka narinig ko may ulan, dire-diretso na yung tulog ko yun. Ganun. So, parang nakakakalma sa akin yung ulan. Kasi, feeling ko hindi ko kailangan magmadali, hindi ko kailangan parang kailangan ko lang mag-chill. Uy, wala. Nagsasalita ako kagabi sa live, dumugo lang siya. Kaya nga, nung gumanon ako pagtingin ko sa tissue, may dugo. Nurse, hindi ako lag. Oo nga, tama yung tanong ni Steve. Feeling ko hindi. Beatrice, thank you, mahal. Hindi. Advance happy birthday sa'yo, Casey. Maulan dyan, sakali. Kung sakali. Wala kang balak umuwi ng Pinas dyan eh. Hindi. Hindi kinagat. Yun. Nagkwento ko. Ayun, yung ulan. Tapos natawa ako. Kasi, nalimpangatan ako nung matutulog na si Cleo. Nag-play din siya ng ulan. Tapos pinatay niya rin kasi ang ingay. Ang ingay nung nakuha niyang ulan. Yung tunog. Thank you, mahal. February, March, April. Lapit na rin kaming mag-Singapore. Lapit na din yung birthday ko. 2 months.
Mitch. Alam nyo, na-excite ako sa birthday ko kahit wala akong ginagawa sa birthday ko. Lagi akong na-excite kahit nung bata ako. Kahit wala naman akong ginagawa sa birthday ko talaga. Masaya kaya pag may ulan. Depende. Makalimlim yung singit. Thank you, mahal. Tagal pa, 2 months pa. Malapit na pala yun. Ang bilis lang kasi ng araw. Na-excite ako kasi celebrate ko siya sa Singapore. Thank you, Beatrice. Thank you so much. Saan si Moshi? Nasa baba. Binaba ko ulit kasi. Parang malungkot siya kapag di niya nakikita yung mga tuta. May tanong ako kay CJ. Si Cleo, hindi pa niya na-finalize yung niya. Yung... Tawag na to? Yung itinerary niya. Si... sino pa to? Si Cleo, may gusto siyang puntahan. Yung Safari World kasi, na gusto niyang puntahan. Thank you, love. Thank you. Sino to? Si Hinay pala to. Gusto niyang puntahan yung Safari World. Yung isa malayo. 1 hour and... Yun na ata yun eh. Tapos yung... Etong may gusto siyang i-book sa Klook. Tapos, buti na lang sinabi niya sa akin kasi hindi pa kasi namin alam kung ano yung location ng hotel. Hi, Archangel of Night. Thank you so much. Alam mo, try mo yung mystery fireworks. Ano kung sasabihin ko? Buti na lang, sinabi niya sa akin na mahal, hindi pa ako makapag-book sa Klook kasi hindi ko pa alam yung yung address nung hotel, ganyan. Tapos sabi ko, magkano yung mo? Yung ganyan. Sabi niya, 10K. Sabi ko, ha? Bakit ang mahal? Sabi niya kasi, thank you, Archangel of Night. Sabi niya, kasi, meron daw yun, service. Sabi ko, magkano yung service? 5K daw, tas dalawa lang daw kami. Sabi ko, wag ka maglagay ng service. Na lang tayo. It's either mag-grab na lang tayo. Or kung kailangan nating mag-bus or pwede tayong mag-bus papunta doon, mas makakamura tayo, sabi ko sa kanya. Kaya nga, sabi ko, ang mahal ng 10K kasi gustong-gusto niya talaga pumunta doon sa may mga animals. Sabi ko, ang mahal, huwag ka muna mag-book, ganyan. Buto na lang mahal, hindi namin alam pa yung address. Ayun nga, sabi ko, sabi niya, pero meron doon bus service. Sabi ko, yun. Sabi niya, kaso pupunta pa tayo ng mall. Sabi ko, okay lang yun, mahal. Sabi niya, okay lang ba yun sa'yo? Sabi ko, oo naman. Ba't naman hindi? Diba? Hi, Reeve. Thank you, Reeve. Uy, sorry, hindi ko napansin yung mga comments mo kagabi.
Kasi, na-busy ako makipagkwentuhan. Good afternoon. Nasa Manila ka na? Manila ka na ba? Thank you, Eve. Ang cute naman ng sinend mo na yung sunflower. Ngayon ko lang nakita yun. I met Dave last night, I understood. Sino si Dave? Oh! Okay. Si Julian. Kaya, di ko nabasa masyado yung malapit lang kayo sa BGC. Nabasa ko lang akong other Nurse, thank you. Alam mo, Nurse, magpa-mystery fireworks ka na. Kamusta, nag-enjoy ka naman? First time ko nakapunta doon. 2022. Masaya. Ako lang yung doon. Ako lang yung babaeng bading doon. Pero sobrang saya. Dami ko kasing kilala na nandun eh. Sus naman. Ayun nga, buti na lang mahal, hindi ko. Kasi kung go. Punta kami. Tagal pa, July. Hanggang kailan ka ba dito? Or dito ka na ulit? Birthday mo ng July, no? Siege. Feeling ko, buti na lang pala. Hindi ko pa nahihingi yung address nung Kasi kung nabigay ko kay Cleo yun, for sure na-book niya na yun. Babalik ka na. Same tayo ng alis din kami ng 14 eh. Naman kami sa Thailand. Maghahasik kami ng lagim. Maghahasik ng lagim. Di kayo magkikita ni Patty. Sinay mahal, thank you. Feeling ko si Norse magpapa-mystery fireworks. Sinay, thank you mahal. Buti na lang, sabi ko kagabi, buti na lang pala, hindi ko sa'yo nabigay yung wala rin pala ako. Kasi kung impulsive pa naman yun, tsaka magpubook ka agad. Nakita ko nga, busy siya eh, sa mga boss madam. Busy si boss madam. Sinay, thank you. Miss ko kayo. Birthday mo sa June? Or sa June balik ka dito? Gusto niya talaga. Thank you. Thank you, Riv. Alam mo, try mo magpa-mystery fireworks. 17. Explore muna siya sa July, August vacation. Okay. Tulog si Cleo eh. 17 explore muna. Sa 18 kami magsa-safari. 19, na lang eh. Around the city na lang din. Hi, Zai. Ito na naman tayo. Alam mo, feeling ko magpapa-mystery fireworks ka ulit. Thank you, mahal. Sinay. Nasa Pinas ka ba, Zai? I think yung Jad Fairs, gabi ba maganda sa Jad Fairs, mahal? Sa Thailand. Tama nga naman si Cleo kung may pupuntahan na tayong market para mamili or feeling ko hindi niya na isasali sa niya. Gabi ba, maganda ba doon gabi or sunset sa Jad Fairs? Kung may pupuntahan ng mga market, feeling ko okay lang na yung ibang market hindi napuntahan. Baka may mas better pa. Gabi lang siya maganda? Or gabi siya nag-ooperate? Si Sinay. Yung mismong
mga stores. Pero yung gusto kasi namin magpicture dun sa castle eh. Napag-usapan namin kasi diba last year dapat ay napag-usapan namin yung sa Hong Kong, pero hindi siya tuloy ata. Tapos napapag-usapan namin, sabi ni Cleo, feeling ko mahal pagka nakita ko yung yung sa Disney. Sabi niya, iiyok ako. Sabi ko, feeling ko ako din. Sapang bata eh. Pati snow. Diba? Hapon or gabi pwede. Okay. So, sunset maganda dun. Yes, natulog na ako. Buti na lang. Dati, gantong oras, nagla-live ako, hindi pa ako natutulog eh. Disney Princess. Disney Princess si bakla. Wey. Feeling ko pag pupunta ako dun, naka Disney Princess attire ako. Prince na lang, Prince. Charis. Si Beauty and the Beast. Si Beast. But vlog, medyo may ginagawa kasi kaming and may ginagawa din si Cleo na mga edits na hindi sa amin, kaya medyo busy. Panoorin niyo muna yung vlogs, recent vlog ko, Christmas, yung Christmas vlog. Yung Christmas love na vlog natin, wala pa I think gagawan ko na siya mamaya ng dugtong para ma-edit na din. Sayang sinama sana ko kayo nun sa December. Nagpunta ka doon? Nagpunta ka sa Wow! Abangan mo, pagpunta namin ng Thailand, 3 days, yung first 3 days, first day, second day, third day, may mapopost ako sa YouTube ko. Si Cleo naman yung 4th, 5th, and 6th day. Kanya yon. Pero hindi exact day namin ipopost kasi busy kami sa mga araw, so hindi namin may edit yun. Next time, mahal. Kasi after nung Indonesia namin, napag-usapan din namin yun. Tapos may actually hindi namin napag-usapan. Biglang si Amy nag-comment yun, mahal, tara Hong Kong, ganyan. Parang regalo din niya sa amin. Tapos yung napag-usapan namin, mahal, ganyan. Nung time na yun. Last year. Pagka pumunta nga kami ng Disneyland, magiging Disney Princess kami for a moment. May Disneyland din sa Japan, diba? Tama ba? Sa Hong Kong, alam ko may red district din dun eh. Sa Japan. Lahat more travel. Sana lahat more travel this year. I-claim natin yan. Sana lahat tayo bless. Sana lahat tayo magkaroon ng maraming blessings. Oo nga. Pero kasi pag nag-Hong Kong ka, wala naman masyadong mga tourist attractions eh. Japan talaga. Diba? I mean, yung parang mga dun, yun, Disneyland. Tapos, pa ba? Actually, wala akong masyadong naririnig sa eh. Sana. 2018 yung passport ko eh. 2028 mag-expired. Wow. Mahal. Pag nag-expired yung passport, diba? Back to zero yung passport. Like, walang tatak. Tama. Thank you, Joker. Back to zero. So, paano nila malalaman na
capable ka, I mean, pwede kang pumunta sa ibang bansa na kailangan ng madaming tatak. Kasi may record. Okay. Kasi may record naman. 4 years na lang. Ay, parehas sabi tayo. Nasa system. Okay. Parehas tayo, 2028. Same kami actually ni Cleo. 2028 na mag-expire yung ano niya, passport niya. Diba? Meant to be. Charis. Pero mahal kapag ka mag-a-apply ka ng, for example, punta ka ng Japan, bago ka ba mag-apply ng visa, kailangan meron ka ng ticket. Ang pagkakaalam ko, 1 week lang ang ano ng visa, di ba? Or hindi? Hindi, kasi si Rosel kumuha ng visa. Tapos, katapusan pa yung flight eh. So, hindi pala. Konti lang yung knowledge ko dyan sa mga ganun. Kasi, syempre pagka hindi naman ako yung gagawa, hindi ko pa naman inaaral. Hindi naman. Okay. Kasi diba pagka na-denied ka, wala. Kasi dati, meron akong, kaya ganun yung knowledge ko. Kasi, meron ako dating kakilala na sabi, kailangan daw, bago ka mag-apply sa visa, meron ka ng ticket para daw makita nila na parang capable ka. Parang ganun. Yun yung pagkakaalam ko. So sabi, 1 week lang daw yung validity ng visa. So kailangan, kapag wala ka pang ticket naman, kailangan within 1 week. Hindi advisable. Oo. Pero may mga gumagawa ng ganun, diba? Tapos na-denied. Kaya sabi nun, kasi kaya ako nalaman yun, yung visa niya na-denied, tapos nasayang daw yung ticket niya. Sabi ko, parang it doesn't make sense na bakit kailangan may ticket na tapos i-denied. Kung may i-deny naman din. Oo nga, yun ang, I mean, yung validity na lalabas ka ng bansa. Parang mag-e-expire siya. Yun yung pagkakaalam ko dati na mag-e-expire siya within 1 week. Kasi sabi ko parang it doesn't make sense. Ganon. Tapos parang nasayang daw yung ticket nung, yun nga, kakilala ko na kumuha na siya ng visa, ng ticket. Tapos, siguro kasi niisip niya yung promo, ganon. Tapos, wala na deny siya sa visa. Papunta siyang Hawaii. Sa Hawaii. Sayang yung visa niya. OJT yun, OJT. Refundable ba yun? Kasi siya nun. Jane, thank you Jane. OJT. Dati pangarap ko yun mag-OJT sa Dubai. Hindi ko alam, mahal eh. Tanungin ko ngayon. Dati pangarap ko, kasi diba FEU ako nag-aaral. Tapos Convergent Media yung course ko. Kasi baka may flight na wala pa ang appointment. So, lesson is, kailangan, kapag pupunta ka ng ibang bansa na kailangan ng visa muna. Para hindi sayang lahat ng effort mo or yung taranta mo sa ticket. Next time, igutin natin ang buong mundo. Yun. Gusto ko nun sa Dubai mag-OJT. Oo. College, dapat sa New Jersey. Pero hindi kasi natuloy. Kaya ako kumuha ng passport ng 2018. 2018 kakatapos ko pa lang 2018 April yon. Kakatapos pa lang ng senior high, kakagraduate. Actually, hindi pa ako nag-graduate nun. Patapos pa lang yung namin, yung exam namin para sa last na, naman kami pa ni Kaleo. Patapos pa lang yung exam namin, reviewing na yon. Parang, etong week na to, tas next week,
exam na. So, natong week ako pumunta ng Manila twice para mag-rush ng passport kasi nga May, June. Dapat parang ganun. May, June ang alis ko or July kasi August ang pasukan, diba? Sa ibang bansa. So, yun. Ay, hindi naman natuloy. Pero okay na hindi natuloy kasi hindi naman mangyayari lahat ng mangyayari sa akin if ever na natuloy ako, diba? Pero nun, nag-college na ako. Gusto kong mag OJT nun sa Dubai. Uhay, ako na lang. Hindi. Oo naman, kahit naman saan mo ko ilagay, kaya ko. Kahit hindi masyadong komportable yung tulog pa si Cleo. Pero ngayon, na may Cleo ako, medyo mahirap. Mahirapan ako. Ayoko ng LDR eh. Goal is, 2 kami. Hindi. Yun nga. Kung mag-isa lang ako, like wala akong jowa, kaya ko, kahit saan ako ilagay. Pero kasi ngayon na may jowa ako, mahirap yun. Mahirap pag LDR. Ako pa lang, kahit di mo natanungin si Cleo, ako pa lang mahirapan ako. So, ayoko. Unless 2 kami. 1 month kaya ko pa eh. Hindi, homesick hindi. Kahit saan mo ako ilagay eh. Oo. For sure yan. Kahit ako. Iyak din ako. Pangit ako pagka LDR. Nang-aaway ako eh. Parang sa sobrang miss ko. Nang-aaway ako. Ganun. Na pagka hindi mo kayang yung hindi siya pwedeng i-take by Grab, by plane ng 1 oras. Like, Pilipinas lang ganun. Like, kung paano kung malayo talaga. Maganda talaga magkasama. Kasi may mga work naman, yung i-work naman namin, kaya naman namin ng magkasama eh. So, mahihirap pagka malayo. Akin lang to sa mga LDR dyan, syempre, saludo ko sa inyo kasi napakahirap talaga ng LDR. So, kung kinakaya nyo, napakagaling nyo. Nag-LDR na kasi ako dati. Para lumaki yung ulo ko dito. I said, regalo sa akin to. Ewan ko sino nagregalo nito. Ang ganda. Nakita ko nandito kasi nakapatong. Nalasing kagabi. Next life ka na lang daw. Dati nagaganto ako sa mukha. Tapos nangangati ako. Binili ko to kasi nagpapawis kasi yung kilikili, yung likod ni Cleo dati. Ewan ko sa binili nung nagsushoot kami ng Leonmar. Lalagyan ko yung likod niya. Hindi pa rin nakapapagi pa ba siya sa Pinas. Saan, mahal? Ay. Ang ganda na itong damit na nabili ko. Di ba yung pinakita ko sa inyo nung isang araw? Nalasing kagabi. Oo nga, sa Nueva Ecija lang. Tsaka mahirap pagka LDR. Mahirap pag... tulog nga lang ako eh. Gigisingin ako ng mahal, wake up na. Bakit? Miss na ko ito. Cute. Ako din, ganda din ako minsan. Pero hindi ko siya ginigising. Pinapabayaan ko siya matulog. Kawawa naman. Unless may kailangan kaming gawin. Strict kasi ako, mahal. Pagka, ganyan. Magkalit ako.
Pero pagka, ano naman, hindi, pagka kailangan, like for example, magagalit ako pagka, mabagal kasi siya gumalaw. Mabagal siyang gumalaw. Kaya ako kasi, mabilis ako, tawag nito, army ako. Pabilisang kumain, kaya ko din. Pwede akong isabak sa gera. Pero ayun, ayoko kasi yung pagka may kikitain or may meeting, ganyan, yung malilate. Ayoko nung ganon. Unless talagang nalate ako ng gising, hindi ko sinasadya. Mas prefer ko yung gumising ng maaga. Gising ako ng maaga. Para hindi naman ako nag-aayos. Depende kung kailangan talaga ng ayos. Tsaka, di ba nga, pinapakita ko yun sa live ko, "Hi, Jimeline, I miss you. RM, thank you." Pagligo ni Malbisa, gano'n. Di ba nga, sa Josie. Unless kailangan talaga mag-ayos. Kita ko din sa inyo pag nag-aayos ako. 5 minutes, kaya ko. Lalagay ako ng foundation, lagay ako ng blush on, lipstick or lip tint, tapos isang kulay lang din dito. Yung, naalala niyo yung stamper ko. Hindi nga ako nagsistamper eh. Gusto ko mag-stamper. Magsistamper ako sa Thailand. Magsistamper ako dito. Kaso kasi matapang yung mukha ko pagka may eyeliner eh. Diba? Nag-aaral ako FEU. Yung mga students dun, ay nako, pa-exian ng mga palda, tapos pakapalan ng mga lip tint, ganyan. Klase ko 7:30, gigising ako 7. Tapos ligo ako. Tapos magmamadali na ako, wala nang breakfast. Tapos yung dorm ko kasi parang 5 minutes lakad lang. So matatapos ako ng ligo. Matatapos ako mag-ayos mga 7:20, 7:22 ganyan. Tapos tatakbuhin ko na yung papunta sa classroom. So may one time nun, late na ako. Hindi pa ako late. Pero sobrang sakto lang yung oras ko sa pagpunta sa school. Tumatakbo ko. Tapos, pasok ko na sa classroom. Umupo ako. Mahal, ibang subject pala yung, ibang araw pala ng same time yung room na yan para sa klase ko. Iba pala yung school ko. Iba pala yung building ko. Iba pala yung building ko. Ayun, late na late ako. Nagtataka ako. Kasi, yung kinukuha ko kasing subjects, iba-ibang ako yung pumipili ng oras. Regular ako. Magka 2 taon ako. Sa 2 years ko sa college, regular ako. 4 na sem yun. Regular ako sa 4 na sem na yun. So, walang bagsak. Regular ako, pero yung schedule ko, iba-iba yung classmate ko. First year, first sem lang ako yung stable. Kasi hindi ko naman alam paano magganon-ganon. Pero second sem ng first year ko, and yung first and second sem ng second year ko, iba-iba na talaga yung subjects, yung classmates ko. Iba-iba. May isang subject, puro classmate ko, accountancy. Tapos may classmate akong, mga ganon. Iba-iba yung, same, kasi pa naman minor, yung mga minor, may mga iba-iba kang classmates. So yun, hindi ko talaga kabisado lahat ng mga classmate ko kasi sa isang subject iba-iba. Pero may mga ibang subject na may kakilala ako, ganyan. Yung like, classmate ko sa isang subject, ganyan. Yun, syempre hindi ko naman masyadong familiar yung mga classmates ko, diba? Tapos nasa dulo ako, tapos nagtataka ako, bakit yung mga pangalan na naririnig ko parang hindi talaga sa akin familiar? Kasi di ba syempre 1 week, 2 weeks na mapapamiliarize mo kahit papano. Hindi mo alam yung mga apelido nila, pangalan nila. Pero pag narinig mo, alam mong sila yun. Sabi ko parang, tapos may kakilala ako dun, parang wala naman siya dito, ganyan. Lang hiya pagtingin ko. Tapos na yung roll call, wala pa rin ako, hindi pa ako natawag. Natapos na, so ibig sabihin, medyo matagal na ako dun. Siguro mga 10 minutes na ako dun, 15, ganun. Sabi ko siya, tapos tinitignan ako ng professor. Sabi ko, hindi to yung professor ko eh. Tapos sabi ko, siya ba, bagong teacher ba natin siya? Sabi niya, hindi. Sabi niya, bagong classmate ka pa namin. Diyos
ko, mali pala yung subject ko. Takbo ko na naman, papunta dun sa, actually same building lang pala yun. Takbo ko, nasa taas pala yung building. Sabi ko, shocks. Tapos yun, wala, late ako. Sobrang late. Ganun. Wow, mali. Ilang beses ako na wow, mali. As in, ilang beses talaga. Eh, syempre kapag bago ka, hindi mo pa naman kabisado yung school, di ba? O, hindi ko naman kabisado lahat ng schedule ko. Meron lang ako tinitignan sa, lagi, sa cellphone. Eh, busy din ako nun kasi marami akong ginagawa sa buhay ko. Di ba? Kaya yun, sobrang epic. Ang dami kong epic kayang, Tapos meron akong crush. Ito, first year ako college. FEU. And actually, hindi ko siya ina-entertain na crush ko siya, pero sobrang attracted ako sa kanya. Babae yun. Tapos, basta sobrang attracted ako sa kanya. Hindi pa nagkakajowa yun. Tapos, ganda niya. Sobrang ganda niya. Angelic ng mukha. Yun, singkit yun. Sobrang ganda niya. I mean, para sa akin na, sobrang ganda niya. Tapos, iba yung feeling ko sa kanya eh. Nafe-feel ko hindi siya straight eh. Tapos tahimik siya. Tapos matalino siya. Tapos mabait siya. Alam mo yung sobrang misteryoso niyang tao. Pero sobrang bait niya. Ang ganda niya. Sobrang kinis ng mukha. Tapos ang tangkad niya. Parang kasing tangkad ko, ganun. Hindi naman ako matangkad. Pero, kumbaga, average, ganyan. Or mas matangkad sa akin ng konti. Sorry. Bakit? Ingay ako? Ingay daw ako. Maingay kasi babae na yung pinag-uusapan. Tapos, basta ganda siya. Tapos, pagka kinakausap niya ako, sobrang masaya ako talaga. Tapos, Sino yan? dati nagkakwento lang ako sa kanila. Sino yan? Baka makita niyo yung pet ko. Sino yan? Wala yung natik yan dati yung nagaganda na sa Tapos yun, going back, pag talagang kinakausap niya ako, sobrang saya ko. Kinikilig talaga ako. As in, pero, kinikip ko lang. Tapos may mga classmate ako, napapansin nila ako. Tapos, inaasar nila ako. Tapos parang syempre ako Oo. Tapos, basta. Tapos, yun. Sabi, may one time yun, may project kami, magkagrupo kami. Tapos, tinatanong ko siya. Pero, nung time na yun, nasa era na ako na hindi na ako ng babae, ganyan, stuff. Natanong ko siya, sabi ko, anong tipo mo sa... Siyempre, ang hirap kasi magsabi kung babae or lalaki. Baka ma-offend siya, pero alam ko hindi siya straight. Nararamdaman ko talaga. Sabi ko, anong tipo mo sa tao? Ganun sabi ko.
Tapos, sabi, uy, mahal, nagkukwento lang ako ha. Kasi na-feel ko ulit yung na-feel ko before. Alam niyo, mga expressive thing. Sabi niya. Tapos parang napatingin siya sa akin habang may ginagawa siya. Sabi niya, tapos tawa-tawa lang ako. Hindi nga, ano nga yung tipo mo sa tao, ganyan. Tapos mahal, sabi niya, sabi niya, gusto ko yung nakakatawa. Pero, bago ko sa kanya yung tanong, lagi siya sa akin tumatawa sa mga joke ko. Kahit di naman nakakatawa, minsan tumatawa siya. Kasi mahilig ako mag-joke. Tapos parang, basta yun. Tapos tumatawa siya lagi. Tapos alam mo, nung sinabi niya yung mahilig mag-joke, kinilig talaga ako ng sobra. As in, sobra talaga yung kilig ko. Sabi ko, shucks, nagpaparamdam ba niya sa akin? Pilingera. Tapos, ayun, tapos sabi, ano ba? Sabi niya, ano, ganyan. Tapos sabi ko, nagtanong na ako, kung nagkakagusto ba siya sa babae. Sabi niya, napatingin siya sa akin, tapos sabi niya sa akin, hindi ko alam. Gumanon siya, hindi daw niya alam. Kasi sabi niya, hindi pa raw siya nagkakaroon ng boyfriend. Tapos hindi pa raw siya parang hindi daw niya alam yung gusto niya. Pero, she thinks na pan siya. Pansexual siya. So, ibig sabihin, open siya for everyone. Ayun, sabi ko, shucks. Kaya gano'n. Pero hindi ako naniniwala na pero sure ako na malaki yung chance talagang magkagusto siya sa babae kasi nararamdaman ko talaga. Tapos hindi siya too girly, hindi naman siya boyish, parang normal lang, pero basta nagagandahan talaga ako sa kanya, si Joanna. Tapos mabait, maganda, matalino, basta. Tapos ayun, after nun, ngiting panalo, oo mahal. Tapos after nun, mahal, hinatid ko siya sa may sakayan. Hindi. Yun yung mga times na grabe yung sa akin ng mga babae, pero yung parang temptation sa babae. Pero hindi ko, hindi pwede. Ganon. Kasi sobrang expressive ko, mahal. Hindi nyo mafe-feel kung ano yung na-feel ko kung hindi ko i-express kung ano yung na-feel ko, diba? Ganun pag nagkukwento. Hintayin mo, mahal, pag nagkwento ko, pag galit ako. Sa kwento ko, galit din ako. Hindi. Tapos yun, hinatid ko siya. Tapos, hindi na siya nag-second sem sa FEU. Lumipat na siya ng ibang school. Hindi ko na siya nakita. Pero chinachat ko siya. Tingnan ko nga yung chat ko nun. Pero naging friends kami nun. Pero hindi naman kami nag-uusap aside sa school eh. Anong pangalan nun? Anong pangalan nun? Hindi. Hanap ko na. Hindi nata nagpa-Facebook tayo. Wala, binura ko yung conversation namin. Ito ba yung conversation? Oo nga. Wala, binura ko na. Nag-chat pa ako sa kanya ng 2020.
Kinakamusta ko siya kasi wala akong balita. Ano? Pinakita ko din yun kay Cleo eh. Tapos yun. Wala. Basta tatawag ko yun baby girl. Baby girl. Lahat naman yun bini-baby girl. Simula sa baby girl. Wala kami conversation. Titignan ko sana kung paano ko siya kausapin kasi nakakatawa talaga. Tapos siya, ilap. Ilap siya. Ganun. Hi, Kate. Ayan na. Si baby. Tapos nanonood pala siya ngayon. Alam niya yun. Ay, baka hindi niya alam. Hindi niya alam kasi hindi naman ako parang ano lang. Pero alam niyo, na-realize ko. Grabe yung pagpapakita ko ng motibo nun. Reaction ni Cleo. Nakalimutan ko eh. Sabi niya, sakto lang. Sakto lang daw. Sakto lang. Pero para sa akin, maganda ko siya. Talino pa. Ganun. Walang laman yung ano namin. So, baby girl ako. Mabait siya. Nagtatanong ako usually sa school eh. Ano, nakakalimutan ko yung ganito. Paano nga yung ganyan? Pero minsan alam ko naman. Yeah. Si Jonisha. Oo, matalina yan. Kaya siguro lumipat ng school. Baka kahit natakot. Galawan. Mahirap magmahal ng matalino. Mahal kasi palagi silang tama. Hindi naman. Depende naman. Look like Pretty Zinta. Who's that? Are you from Indonesia? Hindi mo pang backlit bigla na live. Ay, oo. Hi, Serik. Hindi ko alam tagasan yun. Hindi naman kami kasi talaga nag-uusap noon. Tahimik kasi yun. Tapos yun. First sem ko lang naman siya. Wala, hindi. Mahirap pag matalino. Mahirap pag matalino pag nag-English ka. Papasabi ka na lang na sorry. Ah, Indian actress. So, I look like an Indian. Hi, Pogs from Singapore. Gisingin ko daw siya ng 4. Gisingin ko daw siya ng 4. Gisingin ko daw siya ng 4. Naglag ako o nawalan ako ng naglolo ko yung internet. Mag-live na ako. Kukulitin ko na siya. Kailang ba kayo? Oo. Oo. Kinukwento ko talaga sa kanya yung mga bagay-bagay. Para if ever in the future na mamimension ko, hindi siya magugulat. Oo. Si Ward mukhang madami na yun. Uy, hindi oh. Hindi. Ilan lang. Hindi, mahal. Babe ako. Hindi ako lagi. Ganito ako lagi. Wala. Ganito ako lagi. Wala.
Hindi, grabe naman. Grabe naman lagpas sa ano. Sabi niya tayong madami daw chicks hindi nagbibigay. Uy, mahala nung sa galawan ko. Wala akong ginagawa. Ano bang ginagawa ko? Wala, first time ko lang yung nagtatanong sa kanya lang ako. Doon lang ako, doon sa kaklase lang ako nagtatanong kung ano bang tipo mo, ganun. You know? Tayo. Ang dami daw chicks di namimigay. Nabayad ka. Hindi oh. Oo, yun. Gusto ko kasi malaman kung straight siya, hindi. DJ, thank you! Sino crush ko sa wala. CJ, hi CJ. Si Cleo lang talaga. Si Cleo, hindi ko naman talaga si Cleo trip dati. Hindi siya yung type ko. Hindi talaga. At all. Pero ganun talaga. Hindi siya nagsaselos. Hi, Anza! Hatagi ko, mi. Wala na. May jowa na ako eh. Ganyan lang ako. Wala, hindi pwede. Bawal yun. Wala nga akong jowa, hindi naman ako ganun. Diba? Marami kasi kayong hindi alam sa likod ng camera. Yung kahit na nung paglabas kong season 2. Oh. Hindi niya naman alam yun. Siyempre, hindi naman ako magkukwento ng mga bagay noon. Tapos, hindi naman ako noon out. Oh, season 3. Ay, nako. Pero hindi. Hindi ako ano. Mabait talaga si Leo. Nadali ako sa alaga eh. May napasabi na nga nun eh. No na. Si Cleo, mabait si Cleo. Miss ko tuloy. Takot si Cleo sa... Hindi naman. Siguro ano lang. May respeto siya, ganun. No, sino yung gusto dyan? Ayan, si Tayang. Available. Ay. Mahal ko, hindi labas mamaya. Ay, hindi labas mamaya yung ano. Describe mo nga si Cleo, paano siya magmahal. Actually, ang pagmamahal naman is nandyan. Pero it's like, ngayon pa lang siya natututo. Kasi, akala niya yung pagmamahal na na-experience niya before yun na yun, or yun lang yun. Eh, iba ako. So, napasabi siya na parang, alam mo, mahal, sa totoo lang, parang ikaw yung first love ko. Kasi, hindi naman sa isa-set aside niya yung na-feel niya and stuff. Kasi, parang hindi niya alam na, ganito. Sabi siya na parang, alam mo, mahal, sa totoo lang, parang ikaw yung first love ko. Kasi, hindi naman sa isa-set aside niya yung na-feel niya and stuff. Kasi, parang hindi niya alam na, ganito pala, ganito pala. Ang lagabog. So, yun. Nakita ko naka-green na lag pa. Ayan. So, parang marami siyang hindi alam nung naging kami. Marami siyang hindi na-experience emotionally, mentally, physically, financially, even spiritually. So, I cannot blame her or
yung relationship nila. Alam mo yun? So ngayon pa lang siya ganun pala. Pwede pala. Ganito pala. Kasi hindi naman niya na-experience or hindi naman niya narinig, hindi naman niya So ngayon pa lang siya ganun pala. Pwede pala. Ganito pala. Kasi hindi naman niya na-experience or hindi naman niya narinig, hindi naman niya nakita, hindi naman niya naramdaman. A lot of things na hindi niya talaga alam paano gagawin. Na good thing in a way, hindi naman sa galing-galingan ako, pero nalilid ko siya in a way. Or lang ginagawa ko talaga. Siyempre kasi alam ko sa sarili kong maayos akong tao, maayos akong karelasyon. So yun yung nakikita niya sa akin. Yun yung, ganun pala yun. So may part na na-discover niya pa lang yung, sabi nga niya parang, ganun pala yung totoong love. Hindi naman sinasabi niya hindi totoo yung love na na-experience niya, pero like yung na dapat sa relationship, parang ganun. Pero, as time goes by, syempre mas nagiging smarter siya, mas nagiging ganyan. Talaga siya. Yun yung sa deep, yung mga realizations niya na in-apply niya sa sarili niya or ina-apply niya pa rin sa sarili niya. Pero, as a person, talaga siya, clingy talaga siya. Clingy, words of affirmation. Words of affirmation talaga. Masaya siya pag nakakarinig siya ng something na ako naman kasi hindi ako plastic pagka I don't feel to say it or if it's not worthy to say or if hindi mo ko maririnig na magsasabi. So whatever I say, it's the truth. That's what I feel, that's what I see. Even negative yun sinasabi ko. So parang word of affirmation siya. Kahit sa akin, ganun siya. Like parang nagsasabi siya ng mga word of affirmations. And yun din yung gusto niyang nare-receive. Tapos yun, sobrang clingy niya. And ang top tier for me, kung bakit siguro ako mas na-inlove sa kanya yung niya, act of service. Yung paano siya mag-alaga, ganyan. Ganun. Paano siya mag-alaga and intindi sa mga sitwasyon. Ganun. Tapos, mas nare-discover niya yung sarili niya ngayon actually. Which is I'm happy kasi I'm part of it. And one of the reason ako kung bakit and paano niya yung nagagawa. So, yun yung masaya ako. Always happy to help in any situation or any angles. Yun. Naglalag pa ba ako? Kapalan. What am I doing in life? Wala. Ano naman mga natutunan mo kay Cleo if meron man? Natutunan ko mas maba yung pasensya. Kasi may mga bagay na at first, to be honest, na parang sabi ko na hindi kami match mentally. Parang hindi okay siya, ganito siya, pero there's a part na parang I need to receive in a way. But then I realized everyone or everything is not always a package deal. Hindi mo lagi makukuha yung gusto mo or yung kailangan mo. Sometimes, you need to build or you need to teach or you need to do things para ma-acquire yung mga bagay na yun. Yung gusto mo, yung kailangan mo, and hindi yung laging package deal na makukuha mo sa kung kanino or sa kung saan. So, patience. Kasi like for example, there's a part na syempre may mga positive and negative tayo kahit siya naman din, if ever sa akin. Pero syempre, if yung mga ganong bagay lang yung titingnan mo, mabilis lang sumuko. But I chose to parang pabain yung pasensya ko, intindi, tulungan sa mga bagay na hindi niya alam, hindi niya kaya and stuff, na
alam mo yun, may mga part na, hindi, pwede ka naman magganto ng may alam na, or na ganto, na ganyan, na hindi mo na dapat iganto, ganyan, ganyan. Pero hindi siya ganun. That's not how life works. You need to be patient. So, naisip ko na, as time goes by, yung pasensya ko mahaba. Yung understanding ko sa mga bagay mas lumalalim. Yung eagerness ko sa mga bagay-bagay para gawin yung tama, nandun. And parang isa sa natutunan ko sa kanya maging mas kalmado. Totoo. Sa mga bagay. Kasi siya, wala siyang pakialam lagi eh. Ako ganun ako. Pero somehow, sometimes, especially if malapit sa akin yung tao, na heartbroken talaga ako. Siya, wala siyang pakialam. Parang, I mean, it's a bad and a good thing. Pero somehow kasi kailangan ko yun. Lalo na sa ganito industriya na kinakalakaran namin. Kapag, di ba sabi ko nga dati, gusto kong pumasok sa showbiz pero hindi ako pwede sa showbiz. Kasi masyado akong makaibigan, mapuso. Sa ganitong sitwasyon, sa ganitong industriya, hindi mo kailangan yung puso eh. Kailangan mo yung utak. Kailangan mo mukha kang pera, karamihan. Ganon, kailangan, ganon. Hindi naman lahat. Pero usually kasi ganon yung, yung line. Kaya talo lagi yung pure, yung pinapakita. Pure friendship, pure love, ganyan. Kasi yung iba ginagamit ka lang. Tapos talo ka talaga. Talo kayo ng worldly speaking, pero hindi ka talo kay Lord kasi naging mabuti ka, diba? Hindi ka nang gamit, hindi ka nang onse ng tao. But, ayun, yung mga ganun na parang, yung mga circumstances kasi na meron kaming like close or mahal na mga tao sa buhay, and then binibetray kami, or ako, or siya, like may ginawang hindi maganda. Ako na-hurt talaga ako kasi I always think of the things na pinagsamahan, yung mga na-experience namin together, ng mga taong mga minahal ko, ganyan, or minahal namin. But then, syempre, hindi lang naman ako tumitingin sa masamang nangyari or sa ginawa. Pinapahanghawakan ko pa rin yung mga nangyaring mabuti, yung mga ganyan. Pero, siya, parang una, medyo ma-hurt siya, pero as time goes by, wala na siyang pakialam. Parang ganun. And I think that's kind of attitude that I need to acquire. Kailangan ko yun. So may mga ganun, natututunan ko na. Pero somehow hindi. Puso pa rin talaga sa akin. Siya naman, hindi ko sinasabing walang puso. Pero yung point na parang, it is what it is. Ganun talaga. So wala tayong magagawa. So kailangan ko nang mag-move on. Ganun, mabilis siya mag-move on. Si Cleo. Yun yung nakita ko sa ex nga niya, diba? 4 years, naka-move on siya agad. But, iba-ibang coping mechanism naman tayo. Siyempre, hindi naman ibig sabihin naka-move on ka, hindi mo naman iisip yung mga nangyayari, diba? So, parang ganun din siya kahit sa friends. Ganun siya, mabilis siya mag-move on. Parang pag na-hurt mo siya, wala nang kailangan na mga explanations, wala nang kailangan na mga naglalag ako. Hello? Yung parang wala nang kailangan mga explanations, wala nang kailangan na mga kung ano man, parang pag na-hurt mo siya, tapos nagawa niya na yung part niya, tapos hindi naging okay, tapos na siya. Ganun siya. So parang gusto ko din yung ganung ugali, kasi ako, lagi ako nagkikling sa, hindi, mabait pa rin naman siya eh. Hindi, kahit ganun ang nangyari, alam kong minahal niya ako, alam kong ganun ako. Ma-value ako sa lahat ng bagay. So I think I needed those parang somehow guidance din siya sa akin. Ganyan. And then, yung pagiging clingy. Dati, clingy ako, pero off-cam. Kahit sa mga friends or dating nalilink sa akin, clingy ako, pero pag walang tao. Clingy ako pag walang tao, pag walang camera, pag walang nakakakita, ganyan. Pero sa kanya, parang mas naano ko na, hindi. Naging open ako na, hindi, mahal ko eh. Tapos wala naman siya pakialam sa sinasabi ng iba. So bakit ka papakailaman? Nandyan siya, yung mama niya, niyakap niya ako, inaano niya ako, parang
Hindi kasi ako sanay sa PDA, Public Display Affection. Pero parang sa kanya okay lang. Parang ganun yung na-feel ko. Dati hindi. Hawakan yung kamay ko, nahihiya ako, natatakot ako. Kahit dati, ayoko. Sa kanya hindi. Never ako nahiya, never ako natakot. Yung mga dati ko kasi hindi ako sanay. Lalo na pag lalaking humawak sa akin, feeling ko parang basta hindi ko siya feel. Pag may nakikitang mga tao, dati ayoko yung nakita ko yung si Tayang dati, may ex siya. Kwento ko lang, Tayang, kung nandyan ka. Meron siya ex before. Ano yun? Taga ibang bansa yun. Taga Austria. As in, pure taga doon. Tapos bata pa ako noon. Tapos, inatid namin yun sa Cubao. Kasi mag-work siya doon sa train station. Tapos nakita ko sila nag-kiss sa may train station sa Cubao. Sabi ko, weird. Ayoko nung ganon. Parang ako yung nahihiya. Ganon. Nag-start. Di man, parang, I think doon nag-start na parang sabi ko, parang, ako, parang, pagka nagkaroon ako ng jowa, ayokong magiging public. Yung parang, hindi naman, syempre normal yun, kasi relasyon yun. Pero parang sa akin, ayoko. Ganon, ayoko. Parang nakakahiya. Nahihiya ako. Ganon. So, na-apply ko yun sa akin. Pero kay Cleo, dahil sa carefree siya, I don't care about blah blah blah, ganyan. So parang, ayun. Tapos naging open ako sa mga bagay. Ganon. And then, yung understanding sa kanya. Ma-understand kasi siya sa maraming bagay. So parang isa din yun sa, isa rin yun sa naano ko sa kanya. Mga ganun. It's more on emotional. It's more on attitude-wise. Alam mo yun? Soft ako compare sa kanya. Siya matigas eh. Hindi naman lagi. Pero mas matigas siya. Matigas ako kapag pagkagalit na talaga ako ng sobra sa tao. Hindi. Pangit ako magalit. Siya naman, kahit normal lang, matigas talaga siya. Kahit wala akong pakialam. Though sa akin hindi siya ganon. Sa ibang tao, pagka napikon siya or matigas talaga siya. Ako lumalambot ako, madali akong malambot. Madali akong lumambot. Like for example, na-hurt mo ako, nagalit ako, tapos nag-sorry ka sa akin, or pinakitaan mo ako ng something good. Wala. Nadadala na ako. Pero, siya hindi siya madala. Parang, hindi. Ako madali. Which is yun din yung isa sa kailangan ko i-workout. Kasi hindi ako doon ako lagi natitira. Jordana, thank you. Jordana, thank you so much. Si Homo Sapiens naman. Thank you. Tapos yun. Ikaw pa nagagalit sa buong buhay mo. Okay yan. Yun, mga ganun yung 9 minutes. Mag-end live na ako, tapos gigisingin ko na siya. Hala si Gwen. Ano yung ganyan? Wala ba magpapa-mystery fireworks sa inyo? Hindi po ako papasok ng season 7. Ako mabilis magalit, mabilis mawala. Steve, nasan ka, Steve? Pilipinas? Question pa kayo, dali magsasagot ako. Huwag na. Bigay niyo na sa akin yung pagising. O kaya ibalas pa na. Host na lang kayo, Jo. Anong host? Host saan? Wala ko dito. Mga sample. Hi, mahal. Paano magpa-mystery fireworks, mahal?
Magta-top up ka. Magta-top up ka, mahal. Kulit naman ito ni MG. Hindi. Ano ako kasali doon? Naglalag ba ako? Ganun pa rin ba si Cleo sa'yo mapagmahal? Oo naman. Si DJ ba to? Si Darling Jones? Bakit di ka nakasali doon? Tapos na ako doon eh. Uy, Linda ay... Hi, Paolo. Linda? Linda ata maganda. O babae? Gagawa ng ano? Spoken poetry. Magla-live ako mamaya. Hopefully, makapag-live ako. Hindi ako kagad antok. Hindi pa. Darling Jones pala to. Okay. Skincare reveal. Papasok na lang tayo dun para next time. Pero like, as a contender. Hindi na. Skincare ko. Luha, Charis. Sweetest. Hindi ko alam eh. Yung pinaka. Pero lahat naman sweet. For me, lahat naman gagawa niya sweet eh. I mean, yung mga kahit small details lang. Cute ba? Kasi gano'n ako ng ganun eh. Nangangatingin ako. Sino pa girlfriend mo? Check mo na lang yung social media ko. Uy, may ito? May nag-send pala sa Gcash ko kahapon. Sino kaya yun? May mga receive akong random. Hi, Eka. Tayang. 5 minutes, mag-end na ako. Hi, mahal. Butterfly. Nandito ang mga sampo. Okay. Wala na si Tayang. Umalis na si Tayang eh. Kahit na maghapon, hindi ka mamabago. Di ay natamo na yan. Ako na dito. Ay, may binili pala ako hikaw. Lalagay ko na nga. Wait lang. Para dito. Sana hindi mamatay yung tenga ko. Kaso, gold to. Ito, bumila ko ng ganito. Para dito. Hindi ko alam yung bago sa haircut ko eh.
Hindi ko alam paano ito nilalagay. Borikat. Hindi. Hindi ko alam paano ito nilalagay. Paano kaya ito nilalagay? Mamaya na ako. Palagay ko na lang kay Chloe. Oh, shucks naman lang. Ang hirap naman nito. Hi. 1 minute mag-end live lang. Dalawa to eh. Yan. Para dito. One are yung butterfly. Sakit nun. Hi, Amethyst Zako-chan. Ba't ka nag-hi? Uy, hi. Ang ganda yung accessories. Wishing you a happy and happy life. Thank you. Oy. Mag-end live na ako. Mag-end live na ako. Bye-bye.